Sino bang nanay niyan? Pang-aasar nito sa kanya, napalabi siyang muli. Gusto niyang magmaktol pero natunaw ang inis niya noong hagurin na Rafael ang likod niya at amoy-amoy na naman ang buhok niya. By the way, your father called. Kinakabahan siya sa sinabi nito. Anong sabi? Gusto niya doon muna tayo at na-miss niya ang apo niya. Edela will be there. And Johan too. Tila ayaw pa nitong banggitin ang pangalan ng kapatid. Halos matulala siya. Hindi ang ate niyang inaalala niya. Mas pinoproblema niya pang posibleng gawin ni Johan. She should act right. Yun ang nasa isip niya. Pinipilit niyang umaktong matapang katulad ng dati, ngunit sa loob-loob niya'y nangihina siya. Come here, Serenity. I'll carry you. Binuhat nga ni Rafael ang anak nila. Siya man ay kumapit sa braso nito habang papasok sila sa bahay ng mga magulang niya. Ang balak niya ay huwag na lang pansinin si Johan. Kinunot niya ang noong matapos mabungaran ang mama niya na hanggang tenga ang ngiti. Dalaga na ang apo ko. Tuwang-tuwa na kinuha pa nito si Serenity. Kusa siyang napapataas ang kilay sa ginawa nito. Mukhang nagbago na ang ihip ng hangin at paborito na agad ang anak niya. Dahil ba si Rafael ang tagapagmana ng mga Silvestre? Tumuloy kayo at nasa loob na si Edela. Sa akin na muna si Serenity. Tutulman siya sa magandang reaksyon ng mama niya. Hindi na lang siya nagkomento. Dinatnan nila sa sala ang ate niya. Mabilis itong tumayo mula sa sopa at malaki din ang ngiti sa kanila. Napatitig siya sa suot nitong hapit na pulang long dress. Hakab na hakab yun at litaw pang malalim nitong cleavage. Napairap siya ng patago. Kung gaano kadesenteng puting bestida niya ay ganoon naman ka-revealing ang suot ng kapatid niya. Mabuti naman at nakabisita na kayo. Sana last week pa pero ang sabi ni Johan ay wala ka, Rafael. Napatda siya sa narinig. Sa pagkakaalala niya may problema ito at si Johan. Kaya paanong nagkausap ang dalawa? Akala ba niya'y magkaaway ang mag-asawa? Okay na kayo? Hindi niya mapigilang singit. Tumitig sa kanyang ate niya. Alam mong may problema kami? Siya naman ang natigilan. Kapag inamin niyang oo ay malalaman ni Rafael na nagkakausap sila ni Johan. Tumikim siya at mas kumapit sa asawa. Dinig ko lang sa opisina at noong nagbigay ng fast si Johan, naikwento niya. Ramdam niyang sumulyap sa kanya si Rafael. Tumingala siya rito at ngumiti. Nung dumating ka, hindi ba't galing doon si Johan? Paalala niya sa asawa. Hindi ito nagsalita pero tumango. Dumaan ang katahimikan sa kanilang tatlo. Ang ate niyang bumasag sa katahimikan yon. Maliit lang na pag-aaway yon. Hindi naman malaki. By the way, nasa likod bahay sina Daddy. Naroon din si Johan at si Amethyst. Nauna itong lumakad sa kanila patungo sa likod bahay. Siya naman ay parang ayaw na humakbang. Sinunod niya lang ang bawat paghakbang ni Rafael. Mabilis na tumayo ang daddy niya matapos silang makita. Maliit itong ngumiti at tinapik pa siya sa balikat noong humalik siya sa pisngi nito. Kung di ko pa tatawagin ang asawa mo ay hindi ka papapasyal dito. Sermon nito. Hilaw siyang ngumiti na nagyelo rin matapos mahuli ang titig ni Johan. Hawak nitong isang beer in can. Nakaupo sa harap ng mesa at ang mga matay nasa kanya. Dumalaw rin kayo rito ng madalas. Gusto kong makabanding ang apo ko. Dagdag pa ng ama niya. Naramdaman niyang pagpisil ni Rafael sa kanyang bewang. Dahilan upang umiwas siya ng tingin kay Johan. Muli niyang binalingan ng ama at ngumiti muli dito. I'm sorry, Dad. Masyado lang pong busy. Sinermonan siya muli nito pero hinayaan din na makaupo sila. Tinanaw niya pa si Amethyst na naglalaro malapit sa swimming pool. Baka mahulog si Amethyst. Hindi niya mapigilang sambit. Sanay yan, hindi yan bine-baby. Sagot ng mama niya. Hindi na lang siya umimik. Pero noong inuutusan nito si Serenity na samahan si Amethyst ay hindi niya pinayagan ng anak. Pinahawakan na lang ni Rafael ang cellphone kay Serenity para hindi ito mainip. Uupo ka lang ba riyan, Emilia? Tulungan mo ang ate mong mag-ihaw roon. Utos ng mama niya. Kinunot niya ang noo at sinulya pa ng kapatid na inaayos ang ihawan. Sa sobrang tirik ng araw ay ganoong klase ng pagkain ang handa nila. Iiling pa lang sana siya sa mama niya, ngunit naunahan siyang magsalita ni Rafael. My wife is tired and kind of sick, Ma. Hayaan niyo na pong si Johan ang tumulong sa asawa niya. Pagbibiin ni Rafael, hindi nakaimik ang mama niya. Ang daddy niya ay nagmamasid lang din. Johan! May otoridad na tawag ni Rafael sa kapatid. Dinig niyang napabuntong hininga si Johan, ngunit tumayo rin. Pasimple niya itong sinundan ng tingin. Gusto lang naman niyang malaman kung totoong hindi ito okay at ang ate niya. Malakas na tumikhim ang mama niya.
kung kaya't nagbalik ang tingin niya sa kanila. Kinabahan siya matapos makitang seryosong titig sa kanya ni Rafael. Sobrang init para sa barbecue. Kunwaring sambit niya, umismid ang mama niya. Gusto yan ng ate mo, hayaan mo siya. Nga pala, wala ba kayong balak na magpakasal ulit? Napakasekreto ng kasal nyo. Sana man lang ay nagpakasal kayo, yung magarbo. Gusto niyang umirap dahil doon. Ayos na sa amin ang simpleng kasal, hindi namang kailangan na magarbo pa, mama. Pinilit niyang maging magalang. Hindi man lang kita naihatid sa altar, anak. Malungkot na sambit ng daddy niya kaya't bahagya siyang guilty. Totoo yan. Isa pa kung uulitin niyo ang kasal ay iimbitahan ko mga amiga ko at mga negosyanteng kilala natin. Dapat lang na malaman nilang kasal ka na para mamatay ng chismis na si Johan ang ama ng anak mo. Mama, may kalakasang sigaw niya dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Binugso siya ng inis. Hinawakan ni Rafael ang bewang niya. Naiinis lang naman siya dahil nasa harap niya si Serenity at malamang na narinig iyon. Mag-ingat po kayo sa pagsasalita at nandito rin ang anak ko. Humalukip-kip ang mama niya. Gusto ko lang naman ay luminis ang pangalan natin na nadungisan mo dahil sa kahibangan mo. Mabigat siyang huminga at tumayo. Gusto niya pang sumagot ngunit mas pinili niya mag-walk out. Emilia! Tinawag siya ni Rafael pero hindi siya lumingon. Hindi na lang inis ang nararamdaman niya ngayon, kundi pati galit. Kumukuyom ang kamao niya at halos maiyak habang naglalakad patungo sa garahe. Baby, calm down. Hinatak ni Rafael ang siko niya at mahigpit siyang niyakap. Hindi niya alam na sumunod ito. Kusang tumulo ang mga luha niya matapos siya nitong kulungin ng yakap. Hindi ba nila makalimutan yon? Hindi ko nga alam kung paanong kumalat yun sa labas kayong kami lang naman na nag-usap tungkol doon. Humikbi siya sa sobrang sakit ng loob. Hinagod ni Rafael ang likod niya at pinunasan ang kanyang mga luha. You have maids and there were guards. Malaki ang chance na kumalat ngayon pero hindi na yun issue. I don't even care about that, baby. Alam ko naman ang totoo. Mahina niya itong hinampas sa dibdib. Kasalanan mo kasi yun. Akit bahay gang ka. Mahina itong tumawa at pinunasan muli ang mga luha niya. Magsasalita pa sana ito ngunit nakabibinging sigaw mula sa likod bahay ang narinig nila. Boses yun ng ate Edela niya. Sa sobrang kaba nga ay naitulak niya si Rafael at nagmamadaling bumalik sa likod. Una niyang hinanap ay si Serenity. Nakahinga siya ng maluwag matapos makita itong naroon pa rin sa mesa. Pero ang tingin ay nasa swimming pool. Diyos mio! Bakit kasi hindi niyo binabantayan ang anak niyo? Sita ng mami niya kay Johan. Natigilan siya matapos makitang basa ito at buhat si Amethyst na basang-basa rin. Namumutla. Kakaahon lang yata sa swimming pool. Mabilis itong kinuha ng ate niya at galit na sinigawan si Johan. Bobo! Muntik nang malunod ang anak ko dahil dyan sa kaka-cellphone mo. Johan naman! Inuuna mo pang landi mo kaysa anak natin. Nanatili siyang nanonood. Niyakap niya rin si Serenity noong lumapit sa kanya. Naramdaman niya rin ang presensya ni Rafael sa gilid niya. What happened? Bulong na tanong nito. I don't exactly know. Baka muntik kang malunod si Amethyst. Bulong niya pabalik. Hindi siya natutuwa sa nangyayari. Naawa siya sa pamangkin niya. Kinuha nga ito ng mommy niya at pinasok sa loob habang ang ate Edela niya at si Johan ay nag-aaway na. What the heck, Edela? Pareho tayong nagluluto. And so what? Obligasyon mong bantayan ng bata. Pero ano? Panaka-naka kang tumitingin dyan sa cellphone mo. Bakit? Hinihintay mo mag-reply ang babae mo? Tinulak-tulak pa nitong dibdib ni Johan. Napailing siya. Imbis na manood doon ay pumasok siya sa loob. Hinabili niya kay Rafael si Serenity habang siya ay pinuntahan ng mama niyang binibihisa na si Amethyst na nanginginig pa rin sa lamig. Kasalanan mo to, Emilia. Kung ikaw na lang sanang nag-ihaw ay nabantayan sana ng mag-asawang anak nila. Paninisi ng mama niya. Pumikit siya ng mariin sa narinig. Noong hindi makatiis ay sumagot siya. Kasalanan niyo rin, mama. Nandun lang kayo pero hindi niyo nabantayan ng apo niyo. Mabagsik itong tumingin na kinunutan niya ng noo. Hindi lahat ng malas na nangyayari sa buhay niyo ay kasalanan ko. Malamig niyang sambit bago ito iwanan doon. Kahit masama ang loob niya ay nanatili pa rin sila roon. Hindi niya rin maiwan si Amethyst. Naiintindihan naman ni Rafael kaya hindi pa sila umuwi. Bantay sarado din ang ate niyang anak nito. Samantalang si Johan ay pinaalis yata roon. This is supposed to be a happy family bonding. Litanya ng daddy niya habang nasa sala sila. Humilig siya kay Rafael. Si Serenity naman ay tahimik na nakayakap sa bewang niya habang nasa sopa sila.
Kailan pa tayo naging masaya, Daddy? Hindi niya mapigilang sambit. Emilia, May halong warning sa boses ni Rafael. Umirap siya at pipikit na sana, kung hindi lang dahil sa mabibilis na yabag na mula sa hagdan. dalhin na natin sa ospital ang apo ko. Inaapoy siya ng lagnat. Wala si Johan, walang driver. Tarantang sigaw ng mami niya. Napatayo siya at maging si Serenity. Nahuli niyang nagsusumamong tingin ng ate niya sa kanyang asawa. Rafael, baka pwedeng tulungan mo akong ihatid ang anak ko sa ospital. Pagsusumamo nito. Imbes na sumagot si Rafael ay siyang binalingan nito. Should I, baby? Hinging permiso nito sa kanya. Bumikig ang lalamunan niya. Alam niyang emergency yon pero parang hindi niya kayang magkasama sa loob ng sasakyan ng ate niya at si Rafael. Mag-iisip ka pa habang nagdedeliryo ng anak ko? Malakas na singhal ng ate niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Oo na, pero sasama ako. Umirap ito sa kanya't nauna pang lumabas. Sumunod si Rafael habang siya'y hinabilin sa ama niya si Serenity. Agad siyang lumabas at hindi pinansin ng mama niya na masama ang tingin sa kanya. Nasa loob na ng sasakyan ng ate niya. Kalong nitong anak. Pinagbuksan siya ni Rafael at mabilis na umikot sa driver's seat. Pinainom mo na ba ng gamot si Amethyst? Panguusisa niya. Malamang. Pabalang na sagot nito. Naglapat ang mga labi niya. Sasagot pa sana kung hindi lang hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Tumahimik na lang siya hanggang sa makarating sila sa malapit na ospital. Sinugod sa emergency room ang bata pero kalaunan ay nilipat din sa private room. I will call my father and let him know about this. Ani ni Rafael bago lumabas at maiwan sila ng ate niya. Humalukip-kip siya sa single sofa habang pinagmamasdan ng kapatid na mas stress kakapindot ng cellphone. Pinaalis mo tapos ngayon tinatawagan mo? Sarkastikong puna niya dito. Masama siya nitong tiningnan. Ano ngayon? Asawa ko siya at karapatan kong magalit. Mas lalo akong magagalit kapag hindi siya lumitaw dito ngayon. Hindi na siya binata. Dapat lang na maging responsable siya sa anak niya. Marahas siyang napabuntong hininga. Maiintindihan niya kung hindi sasagot si Johan. Lalo pat wala naman itong kasalanan at nasisi pa. Hindi niya lang talaga magets ang ugali ng ate niya at umaaktong ganito. Ayusin niyo yan. Kawawa ang bata. Dagdag niyang komento. I don't need your opinion, Emilia. Buhay ko to. Buhay namin to ni Johan. Labas ka rito. Unless gusto mong palitan ang posisyon ko sa buhay ni Johan. Nagsalubong ang mga kilay niya. No thanks. Rafael is way better than Johan. Inirapan siya nito dahil sa naging sagot niya. Nanatili lang siya roon habang patuloy sa pag-call ang ate niya kay Johan. Tumigil lang ito noong bumalik si Rafael. I've settled the bill already. Ayos lang ba kung uuwi na kami? May aasikasuhin pa ako. Pagpapaalam nito sa ate niya. Tumayo na siya sa kinatatayuan habang ang ate niya ay hindi makasagot. Alam niyang kailangan nito ng kasama kaya tinapik niya si Rafael. Call your brother. Papuntahin mo rito. Walang kasama ang ate ko. Mabilis na tumango ang asawa niya at sinubukang tawagan din ang kapatid. Kanina pa siya hindi sumasagot sa akin. Nangihinang singit ng ate niya. I will track him down kung nasan siya. Mungkahi ni Rafael. No need. Salamat sa pag-drive. Pakidaanan na lang si Mami at papuntahin dito. Pwede na kayong umuwi. Nagdalawang isip siya kung aalis na ngunit mukhang may importanteng lakad nga ang asawa niya. Kaya tumawak na siya sa braso nito. Sure, mauuna na kami. Paalam niya sa kapatid na hindi naman nito sinunod. Noong nasa sasakyan ay hindi niya mapigilang tanungin ng asawa niya kung nasaan si Johan. Hindi mo ba talaga matawagan ng kapatid mo? Nag-aalala kasi siya sa hindi malamang dahilan. He went into bar. I saw his location. Mag-aalis lang yun ng init ng ulo at pupunta rin sa ospital. Pinadalhan ko siya ng mensahe at address sa ospital. Napatango siya at hindi na nagtanong pa. Sinundo nila si Serenity. Sumabay sa kanilang mami niya. Ihahatid ito pabalik ni Rafael sa ospital kapag naihatid na sila. Mag-ingat ka. Uwi ka agad. Paalala niya sa asawa. Titingnan ko lang sandali ang airlines. Uuwi ako agad. Patak na halik sa labi ang binigay nito bago umalis. Sinubukan niyang makatulog ngunit hindi niya magawa. Tumabi na nga siya sa anak niya pero mulat na mulat pa rin ang mga mata niya. Saktong pababa siya sa hagdan noong marinig ang busina sa labas. Buong akala niya ay si Rafael kaya't lumabas siya sa garahe. Sinipat niya pang sasakyan pero halos kumalabog ang puso niya matapos makitang kay Johan yun. Wala sana siyang balak na lapitan ito, ngunit muli itong bumusina ng malakas.
Sa kaba niya binuksan niya ang gate at galit itong nilapitan. Anong ginagawa mo rito? Nasa ospital ang anak mo, Johan. Amoy niya ang kaunting alak dito pero hindi naman ito mukhang lasing. Nakayuko ito't nakahawak sa manibela. I need a friend, Emilia. I need someone to talk to. Ang boses nito ay walang sigla. Nahabag siya dahil doon. Fine, bibigyan kita ng 5 minuto para magkwento. Napatawa ito ng mapakla. Nagulat pa siya matapos mapansin ang pagpatak ng luha nito. 5 minuto? Ano ka? Vending machine na kaibigan? Pangaasar nito. May asawa akong tao kaya't hindi kita pwedeng kausapin ng matagal. Kahit na kailangan ko ng kausap ngayon. I am fucking so down, Emilia. Lunod na lunod ako. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Parang nakita niyang Johan na nakausap niya sa pantry. Mga panahong problemado din ito. Bumuntong hininga siya at naawa rito. Fine, pero mabilis na usapan lang. Hop in. Utos nito na kinatanga niya. Kailangan ko pang pumasok sa sasakyan mo? Inosente itong tumango. I don't want to talk here. Baka may makakita.